Ayan. Malamig na naman. Kaya magsa-shortcut kami. Ni Mirko. Say hi. Say hi everyone. Ayan. Pasok na naman kami. Kailangan naming medyo mag-apura ng aking binata. Tayo ng konti. Bilisan natin. Medyo late na tayo. Oh, medyo malamig na. Huwag mo akong iwan. Naiwan ako. Sandali. Hello there. Good day, what not? Yan naman po tayo. Pinatagalan. And we're going to discuss some important issues. Siyempre dito pa rin po tayo sa Canada. Lasang bulaklak. Meron pala yung tsaa na may chamomile. Lasang bulaklak. Sana ko tayo. Anyway, bago tayo mag-usap dun sa talagang main topic. Ayan, main topic natin. Balikan natin yung mga bagay na napag-usapan natin before, which it's considered na mura or para maka-survive ka dito sa Canada. Ano ba yung magkano ba rather yung gastusin, ano? Actually, sa dami nung nakikita yun, di ba? Dahil yung nababasa. Bayaan nila yung mga nagko-convert, mga ano yan mga saway. Bahala sila sa buhay nila. Hindi naman nila ginagastos dito yung 100,000 nila. Ang issue natin dito is magkano ba yung survival na pera na dapat ka para magkaroon ka ng pambayad ng bahay. Siyempre pagpunta nyo rito, hindi naman ganun kalaki ang sweldo nyo. So, if you're earning 3,000, ang 3,000, mahirap ng kain ng basta-basta yan dahil nasa mga 23 na siguro yan, 24 hanggang 25 per hour na yung rate nyo. Ang rate dito sa Alberta, around 17 lang. Tapos dumadagsa pa ngayon, dami ngayon sa social media, kahit sa YouTube, tingnan nyo. Dahil sobrang taas sa ibang provinces. Expenses nila, cost of living, dumadagsa sila rito sa Alberta particularly. Maganda ba yun o positive ba yun or may negative? Tignan natin, kasi depende kung maraming estudyante na nandito na uuwi. Kasi kaagaw mo lahat sa trabaho yan. At makikita niya, baka minsan madulula kayo ang makikita yung posted na jobs dito. Kunwari, around 5,000 jobs, yun na, And reality kasi marami rin dito nagdo-double jobs. Tapos kalaban natin or kaagaw natin yung mga ibang nationality na pumunta rito at willing magpabayad sa mas mababa talaga. May tinatawag sila rito under the table pa, hindi naka-payroll yun. So, kung 17 ang rate natin or 16, minsan pumapayag yung mga yun na kahit 15 o 14 lang per hour. Siyempre, may mga employer din na pasaway. Kukunin yan. Yan yung mga dapat natin i-consider dito. Tapos dadagsa dito yung mga panibagong mga kababayan natin coming from other provinces. Dahil nga napapabalita. At totoo naman, makikita nyo naman kahit sa news na talagang mas magaan or mas mababa yung cost of living dito sa Alberta. Tapos yun din, at the same time, saan ka ba pupunta? Alberta ba o Edmonton ba o Calgary? Ako, kung tatanungin nyo, kasi dito sa Edmonton, talagang maraming industrial areas. So, skilled talaga ang pinag-uusapan. Pero kung ang tinatarget nyo na work ay tipong white-collar jobs, mas maraming available sa Calgary. Pero siyempre, mas marami ka rin tapat. Kung tingin mo, naka-masters ka na, yung mga katapat mo rito, naka-masters din.
So, ang talagang ano rito, bottom line is kung may experience ka, yun talaga yung importante. Kung may experience ka na ng trabaho, ng pagtatrabaho dito, malaking bagay na yun. So anyway, sa pinag-usapan natin nakaraan yung cost of living, yung sa housing, alam natin isa yun yung pinakamahal, no? 2 bedroom is around 1,500. Sa pagkain, hindi ganun kabigat kasi pwede mo siyang paglaruan. Kaya you can make some sacrifices, at least 1,000 per month sa 4 na katao per persons. Tulad kami, 2 bata, saka 2 adult. So, around 250 pag namalay ka. So, average natin at 250 per week. So, that's 1,000. Magkano na yan? 2,500. Plus yung utilities mo, 300 ka mo sa phone, sa internet, sa electric. Yan. So, mas matipid pa rin. Pero isang, just recently kasi, siyempre, yearly, bumibisit kami sa dentist din. So, yun yung isang nakita ko rin na rito talagang, can cost your arms and legs. Sabi nga nila, talagang medyo, mahal. Bigyan kayo ng sample. May insurance kami, yung anak ko nagpa-fill, lang yung filling, yung pasta. 2 pasta. May insurance pa yon. Kaya lang kasi exhaust niya na insurance, so naubos na. Yung 2 ngipin na pinapasta namin ay dahil exhausted na yung aming insurance sa wife ko, ang binayaran ko nasa 300 plus. So, more or less plus insurance, gumastos kami ng sa cleaning and isang bunot yata, isang extraction and 2 filling or sa tooth refill, tooth filling, refill na tuloy. Mga 600 plus 700. Yan. Ito maganda kasi itong malupit. Yung maliit pa dito sa tabi ko yung parang calculations nila eh. Dahil bata pa, may option sila kung gusto mong patulugin kasi marami ng kailangang iayos sa may ngipin ng bunso ko. Pwede siyang, 2 yung option, pwede siyang patulugin tapos tatanggalin yung mga problema tapos papahiran ng mga para tumibay ang ngipin, sabi-sabi. O yun, pagka gano'n, parang operation na, nasa 5,000 plus. $5,500, my friend. That's the whole package. Tapos iba yung gagawa nun. Ngayon kung sa may dental center gagawin, meron sila isang option na pang doon lang, hindi matutulog. Actually, kaya ayaw namin din yun kasi ang dami rin requirements. I-detect yung bata, yung buo, sa part, etc. Tapos yun ang alam ko yung general anesthesia yun. Sa early age, parang ayaw pa namin magpa-general anesthesia anak namin sa di ba tuturukan dito sa spinal cord. So, sabi ko, tapangan na lang ng anak ko, wag iiyak. Kasi dito pag umiyak yung bata, oras na umiyak, stop na yan. Hindi na itutuloy yun. Magbabayad ka, pero hindi nabubunutan yung bata. So that's the issue, no? Yun yung mga rito. Pero medyo makakatipid na kami kasi sabi nung anak ko nung isang araw, sabi niya, my tooth fell. Nahulog na lang daw po sa isang ngipin niya, so makakatipid na kami ng isang extraction. Anyway, 3 visit yung binigay sa amin pag sa may dental center na gagawin. Yung first visit namin nasa 1,663 pa, almost $1,700. Hindi ko na iisa-isa yung tignan ko kung maipopost ko. May sasama ko sa video. 1,663 yung unang visit. Yung pangalawang visit namin is kala ko malaki. 657, so almost 700. No? So,
At yung pangatlong visit namin is nasa 1,347. Almost 1,400, di ba? So, 1,700, 700, 1,400. Yun yung sabi. Ang kainaman nun, kasi nga may first, second, third visit, meron na naman yatang pupuntahan ng mga ambulance. Nung nakaraan kasi, may nagpausok naman dito, akala ko may sunog ganyan, sa may tabi namin yung napakaraming fire trucks. Pagka kasi nagkamali ka at nagluto kayo, tapos umusok siya at nag-alarm, datingan yung mga fire trucks dito. So anyway, yun yung expenses na paghahandaan noon, paghahandaan namin. Halimbawa, yun yung gagawin namin doon sa bunso namin. At yun talaga kasi na mas mura dahil dalawang option. Kasi staggered yung payment, kumbaga 1,600, 700, saka 1,400. Hindi katulad nung patutulugin na minsan na 5,000 plus agad doon, parang 6,000 pang. So at any rate, ano ba? Yung bang sinasabi ko sa inyo ay nakaka-encourage o nakaka-discourage kung pupunta kayo. Huwag niyo muna ako tanungin if ako ba ay, halimbawa, ako yung nasa sitwasyon niyo, ako ba na-encourage o na-discourage. Pinapresent ko lang sa inyo yung mga facts at yung mga experiences dito. Then, if you are still interested to come dito sa Canada, may mga options sila ngayon. Huwag kayong mawala ng pag-asa doon sa mga interested na pumunta pa. At gusto niyo pa rin naman pumunta rito, ano? Ay may mga options ngayon. Hindi lang naman yung basta tapusin nyo na election. Yung election din sa Pilipinas. Election din dito. Medyo may pagkakaiba lang. Pilipinas kasi medyo maganda eh. May PI dyan eh. Sa Senate. Dito medyo refined na konti. Pag nagbabati ko sa sila o pagka nagkakaroon ng debate. So anyway, if you are still interested, may mga option pa rin ngayon na kung gusto niyo pumunta dito, ano? May mga visa type pa rin sila na ina-approve. At ako, meron pa rin mga nagda-direct hire, ano? One time, nagbabrowse ako, nakita ko yung sa Hilton Group of Hotels. Hindi lang naman Hilton yung pangalan nila eh. May mga pag-aari sila na iba yung pangalan. Hindi lang Hilton. So, nagda-direct hire sila ng mga worker. Kasi nga, kahit sabihin natin na binabawal na or nililimitahan na, actually, ang nilimitahan lang naman yung sa students eh. Mamaya pag-usapan natin yan. Pero yung as worker, pwede pa rin kumuha yung mga ibang employer na dahil kailangan nila. Kasi dito iba yung attitude din, yung working attitude ng mismong taga rito. Saka yung mga foreign worker, siyempre, may malaking pagkakaiba yan. Sa approach sa trabaho, yan, sila kasi pag sinabing hanggang dito lang yung gagawin, hanggang dito lang, parang hindi mo na pwedeng pag-usapan yan. Madalas kasi tayo mga Pilipino, konting pakiusap lang, which is pangit, ano? Minsan, para sa mga employer dito, may nakausap ako. Para sa kanila, weird yung attitude natin na yun na hindi tayo marunong tumanggi. Yung lahat, inuukuhan natin. Which is, para sa kanila, weird. At hindi tama, pangit. Pero siyempre, sinasamantala rin ng ibang employer yun. Hindi naman mabait lahat yan eh. Siyempre, meron ding papunta ng kaliwa kanan. Meron din papuntang kaliwa ng mga employer. Papunta kay, sino ba yun? Basta bahala na kayo doon. Anyway, meron tayong mga visa type na pwede nyo apply ngayon. Apat ito, pero later on magpo-focus tayo sa isa. Meron tayong tinatag na yung working holiday visa. Usually, sa mga naman kasi, mga working na sa mga big corporations, mga international corporations, hindi na masyadong problema sa kanila, madali na eh. Parang lilipat ka lang dito from Philippines or from, kasi you're working in Hong Kong, in Manila, then dadalhin ka ng company rito. Ayan, Or they also have international experience, Canada, for work, professional experiences. Parang mag-i-intern lang to eh. As international experience. Pwede mo rin nyo rin applyan to, isa sa klase ng visa type na ina-applyan sa ngayon. Pero hindi ko siya masyadong na-explore.
Ang talagang nakita ko rito is yung startup visa, ay yung self-employed visa. Pwede nyo pa rin siyang applyan, pwede natin siyang applyan. Although yung self-employed visa, kailangan medyo gifted kayo kasi karamihan nyo yung sa music, athletics, no, sa athlete, saka yung cultural, yun, dancer kayo, singer kayo, or musician. Yun, di ba? Marami na tayong mga players dyan na lumipat, halimbawa sa ibang country, nag-migrate. Yun yan. Yan ang ginamit nila ng self-employed visa. Athletic activities, halimbawa, yung suggest natin dati, si Luis Listo, kunwari, pupunta siya rito sa ano. Yan. Athletic activities yan. Diretso ng PR yan. Hindi ka na basta mag-ano lang. Mag-a-apply ka ng visa, then pagdating mo rito, mag-a-apply ka na agad as PR. So yun yung makikita ko. Ngayon yung startup, gusto ko siyang i-explore natin. Kasi karamihan sa atin ay student visa yung tinarget dati, no? Actually, may isa akong kaibigan na nagtanong sa akin dati. Alam kong may negosyo siyang malaki. Alam kong capable siya. Sabi ko, ba't hindi mo i-explore yung startup visa? Hindi naman kailangan big time yung negosyo nyo na idadala rito eh. At the same time, pag startup visa kayo, ay open work permit yung bibigay sa inyo noon. Meaning, pwede ka rin magtrabaho sa iba't ibang company kung ilan man yung gusto magtrabaho habang yung business mo ay hindi pa alam niyo yun, hindi pa siya masyadong kumikita. Kasalukuyan mo pala siyang pinaplansya. So, you can apply for startup visa. Kasi, dito dati, sabi ng wife ko, kasi nauna yung wife ko rito, walang mga businesses na kiosk sa mga mall, yung mga maliliit na gano'n na meron ng kiosk. Wala dati talaga malalaking businesses lang. Nung dumagsa yung mga ibang nationality, nagkaroon na ng mga kiosk-kiosk. So sa atin, parang nagkaroon na ng mga tindahan na magliit na parang sari-sari store. Although, siyempre, hindi sari-sari store yung concept nila. They have their own products. Eh. May particular na product about isang kiosk. At kung meron kayong capability na gano'n na yun, at kayo rin ay inclined sa business, kasi karamihan sa atin sa Pilipinas, sanay na nangangamuhan eh. No? Papaalipin talaga. Sanay tayo ng empleyado. Madaling salita. Minsan yun nakakalungkot. Kasi ibang nationality rito sa totoo lang na meron sila mga maliliit na stall. At malamang yun ang in-apply nilang mga visa. Di ba? Yun yung sinabi kong option na sa isa kong kaibigan. Kasi alam kong capable siya. Instead na mag-apply ka at gagastos ka ng milyon-milyon, magkano yung gagastos inyo sa agency? Magkano yung gagastos inyo as a student? Mag-aaral kayo. At tapos wala namang kasigurahan yun. Kasiguruduhan. You are not so sure that you're going to be a permanent resident kahit nag-aaral ka rito. Hanggat hindi ka nakakakuha ng tamang experiences na kailangan mo at dapat yung course mo tama din. So usually, ang mga talagang tamang courses ay sa health sector para ma-approve ka rin as PR. Pero ibig sabihin, once na student ka, 50-50 pa rin yung chances, no? Samantalang yung startup visa, pagpasok mo rito, open work permit ka, diretso nakaprocess na rin yun, pinaprocess na as PR ka. So yun yung isang advantage nito ayon sa pagkakabasa ko. So search nyo pagkano, Google nyo siya, open work permit for startup visa. Lalabas yan, mapupunta naman kayo sa website ng canada.ca sa kanilang Immigrate Canada website. Yun. At basahin nyo. No? Hindi ko na kailangan ipaliwanag pa. Mas maganda kung kayo na magtingin ano yung mga requirements kung talagang interested kayo. Yun, startup visa. Kasi yung isang naging student ng wife ko, andito sila, buong pamilya, visitors visa, tapos student visa, yung anak, tapos yung mga kapatid nakalink sa kanya, visitor visa. Hindi ko alam. Anyway, siguro marami silang pera. Pero ibig ko sabihin, kung ang target nyo is maging PR, at you have the capability to be a business person or
entrepreneur, I guess yun yung mas favorable na i-apply ninyo para makapag PR kayo, makapag-Canada. Yun ay kung gusto nyo pa rin namang pumunta rito at manirahan sa Canada. Diba? Yun lang, pagka sa Quebec, nakita ko rito as PR, hindi siya kasama yung Quebec. Kasi yung Quebec yung kanilang French province, French-speaking province. So, siyempre, hindi English yung ano nila ron. Yung first language. So anyway, yun yung mga nakita ko na option na pwede ninyong pasukin. Kung interested pa rin kayo, pumunta dito sa Canada. Sa dami-dami ng mga nakikita nyo sa social media na I think it's more on negative. Pero sabi ko sa inyo, if you want to survive, kasi minsan ano lang yan nasa paraan ng pamumuhay natin, in how we live, no? Kung susweldo ka at ubus-ubus mo agad lahat talaga sa biyaya, mahirap talaga mamuhay dito kasi seryosong trabaho talaga yung galawan natin dito. You really need to save a lot. Well, wala rin akong savings pa. Pero man, ano lang, konti pa lang. Pero at least, if I'm going to compare doon sa Pilipinas, ganun yan din naman ang buhay natin sa Pilipinas, nagtatrabaho ka. Tapos sweldo mo rin ang gagastusin mo, ubusin mo rin, di ba? Ganun lang din naman. Ang malaki lang talagang pagkakaiba, siyempre, ay yung ginagalawan mong lugar. No? At kung gusto mo ba yung ganitong sistema ng titirhan ng mga anak mo at magiging apo mo, okay yan. Pero sa mga susunod na natin pag-usapan yung ganun. For the meantime, yun lang yung ano natin dito. Ano na yung mga visa na pwedeng apply? Ako, yun yung sasuggest ko sa inyo, startup visa. Magaling naman tayo magnegosyo kung talagang gugustuhin natin. Tapos kasama rin ng family, automatic na pwede mo nang i-apply. Extend to your family members, your spouse, automatic open work permit, then yung mga anak nyo, mga children nyo, dependent, they're going to have that. Siyempre, student permit. So, for now, yun lang. Ito sa ating whatnot. Para naman sa inyong mga konting kaalam kung gusto nyo pang pumunta. Yung mga kababayan natin dyan, nood lang kayo ng nood, hindi naman kayo nag-subscribe. Subscribe nyo naman, mga friends. At so mga kaibigan dyan sa may mga tabi-tabi riyan naman yung mga kasamahan. Pag naging bisita ko rito, yung isa ninyong kasamahan sa Katutubo, sige kayo. Subscribe, ha? So, salamat. Let's talk about whatnot. Canada in the Eye of the Beholder.